Magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes, ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica.
Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo, pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y mananatiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong pagpapaalalahanan at magtutulungan tulad ng ginawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man sa mga panganib na kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay ito sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo ay magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami?
Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus. Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa? Pinalalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Sa mabuting balita ngayon, matutuwa kayo sapagkat may aral na itinuturo ang demonyo para sa atin. Biruin ninyo yon, kahit demonyo, may makukuha kang aral. Saan ang sabi sa mabuting balita? Ang sabi doon ng demonyo, alam ko kung sino ka, ikaw ang banal ng Diyos. Ay tayo, kilala niyo po ba ang inyong isinimba dito? Kilala ba ninyo ang Kristong ating sinusundan? Hindi ba nakakatuwang ang demonyo nga'y kumikilala kay Jesus? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Ay paminsan-minsan tayo hindi kumikilala sa Diyos eh. Kaya nakakatuwang isipin, sinong mas demonyo minsan? Yung demonyo sa mabuting balita o tayong hindi kumikilala sa Diyos? Hindi ko inihiwalay ang aking sarili sa inyo. Lahat tayo, ito'y tanong sa atin. Kung ang demonyo nga'y kumikilala sa Diyos, abay ano pa kaya dapat tayo? Di pagka sinasabihan kang demonyo ka, di kayo nagagalit? Dahil alam mong kalaban yun eh. Eh kung yun ng demonyo'y kumikilala sa Diyos, yun ang unang hamon sa atin. Kilalanin ang Diyos sapagkat siya'y ating Panginoon. Yun ang unang aral ha, mga minamahal. Huwag tayong gumaya sa ibang mas demonyo pa sa demonyong nasa mabuting balita. Hindi kinikilala ang Diyos. At ang ating pagparito ngayon ay patunay na gusto natin siyang kilalanin. Yun ang maganda. Pangalawa, ang sabi ni Jesus, lumayas ka sa taong iyan. Ganoon kakapangyarihan ang salita ng Diyos. At sa unang bahagi ng banal na misa, ang pinakikinggan natin, salita ng Diyos. Ang tanong ko uli sa atin, kung ang salita ng Diyos ay pinakikinggan ng demonyo, ano naman ang ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay? Pinakikinggan din ba natin ang salita ng Diyos? O wala lamang? Taas ho ang may mga Biblia sa bahay. May mga Biblia sa bahay, taas. O yan. O taas ang kamay nung binabasa ang Biblia sa bahay. O, diga? Kakaunti na? Ay lalo kung taas ang kamay, yung pinagninilayan ang binabasang Biblia. Ayan. Tatatlo na. Ay lalo ito, taas ang kamay nang isinasa buhay ang pinagnilayang salita ng Diyos mula sa Biblia. Yun. Pati si Father, bumaba na ang kamay. Yun ho ang mahirap mga minamahal. At yun ang hamon sa atin. Ang salita ng Diyos, napakamakapangyarihan. Kaya nga niyang palayasin ang demonyo. Ay bakit minsan ay walang magawa sa atin ang salita ng Diyos?
Sabi ng Diyos, ikaw ay maging mapagbigay. Ay bakit tayo minsan ay napakadamot? Sabi ng Diyos, ikaw ay maging mabait. Ay bakit maraming pagkakataong napakataray natin? Sabi ng Diyos, ikaw ay maging mapagmahal. Ay bakit hindi mo patawad ng iyong tsismosang kapitbahay? Ibig sabihin ay walang ginagawa ang salita ng Diyos sa atin? Yun ang tanong, mga minamahal. Anong ginagawa ng pagsimbang ito sa atin? Tayo po ba'y napabait ng kaunti ng misang ito? O pag-uwi sa atin ay gayon pa rin tayo katsismosa, gayon ka pa rin kataray, gayon ka pa rin kadamot, gayon ka pa rin kaligalig? Yun ay tanong. At yun ang dapat nating pinagninilayan. Anong ginagawa ng ating pagsimba? Anong ginagawa ng ating pagdadasal? Anong ginagawa ng ating pagpunta dito? Ay baka kayo ay umarkila pa yata kayo ng van 8,000 ang inyong arkila. Ay tapos hindi naman kayo nabait kahit kaunti, di kayo lugi. Kayo yata galing sa malalayong lugar. Pagdating dito ay wala ring mababago. Yun ang tanong sa atin, mga minamahal. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 859, mapanganib kapag ang salita ng Diyos ay hindi nailalapat sa pang-araw-araw na buhay. Kapag itong nababasa natin o naririnig natin, ay nananatiling naririto, kulang. Ang salita ng Diyos na maiiwan sa ating isip at sa ating puso ay kulang. Dahil ang salita ng Diyos dapat ay nakikita sa ating mga kamay, nakikita sa ating mga gawa. Sinasabi po bang pagkatapos ng misang ito'y tayo na ang pinakamabait? Hindi ho. Pag uwi nga niyo sa inyo, magbubunga nga na uli kayo mamaya. Tanan nyo, kahit sa sasakyan pa lamang, pagka kayo may kasama na pahuli-huli, tanyo't magagalit kayo. Pero galing kayo sa simbahan. Pag uwi sa inyo, tambak ang hugasin sa inyong lababo, ay pag hindi umandar yung inyong bunganga. Pero galing kang simbahan. Yun ang hamon sa atin. Anong ginagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay? Ito ba'y unti-unting nagpapabago sa atin? Kahit po unti-unti, kahit pakao-kaunti, tayo ay magpilit maging mabait. At yun po ang hilingin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, ako po'y bahaginan mo ng kaunting kabaitan. Yung kabaitang handang magpatawad, yung kabaitang handang umunawa, yung kabaitang handang magmahal, upang sa aking pang-araw-araw na buhay, maging totoo ang salita ng Diyos. Hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, kundi sa gawa na makikita sa aking pagmamahal sa kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadihan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibak ang di inaalintana, mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob may siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagdalaw sa National Shrine. Ikalawa, aming ipinagbibigay alam sa inyo na gamit ang ating main arc entrance, narito po yan sa bandang likuran. Tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ito'y upang makatulong sa inyong pagbisita sa National Shrine. Ikatlo, at hindi ipinapaalaalang ipinatutupad natin ang panawagang CLEIGO, Clean as you go. Ito'y upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang dambana. Huwag po ninyong iiwanan ang inyong mga basura. Dito po ay may mga malalaking trash can din sa paligid na mapaglalagyan ng ating mga basura. Ikaapat, ating tatandaan na ang pambansang dambana ay isang banal at sagradong lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ang mga angkop at tamang kasuotan. Ito po ay sa pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Ikalima, bilang paghahanda natin sa kapistahan ni Padre Pio sa September 23, ngayon pong darating na linggo, September 10, tayo ay magkakaroon ng libreng medical consultation sa OB-GYN, Pedia, Ophthalmology, ENT. Ganoon din libreng dental para sa mga bunot. Meron din po tayong libreng surgical mission. Ito'y operasyon tanggal bukol, los-los, bingot at iba pang bukol panlabas. Kung kayo po ay may mga kakilala, kamag-anak na hindi kayang magpa-ospital sapagkat ito'y ating inilalaan sa mga kapatid nating hindi kayang makapagpa-ospital at makapagpa-opera. Kayo po'y makipag-ugnayan sa aming opisina. Ito po'y sa pakikipagtulungan ng UST Medical Alumni Association at ng RP Healthcraft Career Foundation Incorporated. Kaugnay nito, ano naman ang ating magagawa? Kami po'y humihiling sa inyo, kumakatok ng tulong pinansyal para po sa mga pagkain na ating ilalaan sa maghapon, ngayon darating na linggo, sa mga doktor, mga nurses at mga pasyenteng pupunta dito para po sa maghapong libreng medical mission. Kung kayo nagnanais makibahagi, gusto ninyong mag-donate ng tulong para maibili ng pagkain, kayo po'y makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan para po sa inyong tulong pinansyal. Maraming salamat sa inyo. Ang atin pong sunod na misa mamayang 2:00 ng hapon. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Atin pong isasagawa ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin, para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging isabuhay ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na tipayang kanyang pagkalingat habang isabuhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.